Tapos, sinabi ni Gojo na baliktad na teknik ng sumpa, pulang bola. Tumailapon si Toji sa atake ni Gojo. Pagkatapos, makikita natin na nakalutang lang siya sa ere na para bang nakadamo. Talagang high na si bro. Eto yung time kung saan gumanti si Gojo kay Toji matapos siyang muntikang patayin. Oh yeah. So nagsimula ang lahat dahil gustong ipapatay kay Toji ang babaeng ito na ang pangalan ay Patawad Amanai, which is ang star plasma vessel na magiging snacks ni Master Tengen. At ang inatasang magbantay sa kanya ay walang iba kundi si Gojo at Geto na itinuturing bilang strongest duo. Kaya naman, naglagay ng bounty si Toji kay Amanai para mapagod kaagad sila sa pakikipaglaban sa mga NPC na to. Hindi kasi ito ang unang beses na nagtagpo sina Gojo at Toji. Nung bata pa si Gojo, pinuntahan siya ni Toji para alamin kung ano ba talagang meron sa batang to. At laking gulat ni Toji nang mapansin siya ni Gojo. Ito daw yung first and last time na may nakapansin sa kanya habang nakatayo siya sa likuran kahit wala siyang curse energy. Kaya ang kanyang strategy, kailangan niya munang pagurin si Gojo bago makipaglaban. Dahil alam niya mismo na hindi tatagos kay Gojo ang simpleng mga atake. So after ilang araw na pagbe-babysit kay Amanai kung saan walang tulog si Gojo, finally, nakarating na sila sa loob ng Jujutsu High. At since nasa loob na sila ng barrier, hindi na sila nag-aalala kung may lulusob na kalaban. Pero bago pa man matapos ang kanilang misyon, nagawang magripuhan ni Toji si Gojo nang hindi nila namamalayan. Yo, andito na si Daddy Toji. Wait lang, naliligo ka ba? Ba't ang asim mo? Inatake kaagad ni Gojo si Toji kung saan lumipad ito pa itaas. At nilabas din ni Geto ang kanyang malaking worm na curse spirit para i-dunk at Jonathan si Toji. Then, tumakbo si Geto papunta kay Gojo pero pinigilan niya si bro na parang si King Baldwin. Ayos lang ako G. Bounce na kayo ni Amanai. Ako na bahala sa mabaho at irresponsableng single dad na to. Ngayon, nagawang wasakin ni Toji yung malaking worm ni Geto at napansin kaagad ni Gojo yung malakokay na first spirit ni Toji. Pagkatapos, inatake ni Gojo si Toji ng mabilis pero nagawa itong ilaga ni bro. Dito, na-realize kaagad ni Gojo na hindi lang basta mabilis ang taong ito, kundi wala din siyang curse energy. Then, kinuha ni Toji ang kanyang inverted spear at pinakitaan niya na si Gojo sa kanyang napakabilis na mga moves sa tulong ng kanyang heavenly restriction. Grabe si bro ay parang si Rock Lee. Now, nung aatakihin na ni Toji si Gojo, ginamit ulit ni bro yung malaking Baldwin na pose kung saan tumilapon si Toji ng napakalayo. Pero, baliwala pa rin ito kay Toji. Si bro ay umikot-ikot pa rin sa paligid ng mabilis mga katoto. At dahil pagod na rin si Gojo sa kakaikot ni Toji, nag-decide na siya na gamitin ang kanyang asul na bola para i-wipe out yung buong paligid. However, biglang nag-summon si Toji ng napakaraming malalaking pangit na parang mga lamok para lituhin si Gojo. At habang pinagmamasdan niya ang mga lamok na ito, naisip niya na baka tumakas si Toji para patayin si Amanai. Pero right after nag-decide siya na puntahan si Amanai, bigla na nang lumitaw si Toji sa kanyang likuran at nagawa nitong malusotan ang infinity ni Gojo gamit ang kanyang inverted spear. Tapos boom! Sa leeg ang tama. Now dito na muntikan mahimatay yung mga glazer ni Gojo. Kasi pinagsaslice ni Toji yung katawan ni Gojo, pinagpipilay yung binte, sinipa yung paa, sinaksak yung ulo, tapos binatistabab niya si bro. Kawawa yung Glorious King natin mamen. Ngayon, after mabadibag ni Toji si Gojo ng husto, meanwhile si Amanai at Geto naman ay nag-uusap bago sila pumunta kay Master Tengen. Geto, ikaw talaga yung gusto ko. Hindi si Gojo. Ayoko sa mga may uban na buhok. Mas gusto ko talaga yung long hair mo. Ah, ganun ba? Sige. Hawakan mo kamay ko, Shari. Pakalandi nyo. Binaril ni Toji si Amanai sa harap mismo ni Geto. Kaya naman, nakipaglaban din si Geto kay Toji. Pero nagawa rin siyang mabadibag ni bro. Pagkatapos nito, binigay na ni Toji yung katawan ni Amanai sa Star Religious Group kung saan nakuha niya na rin ang kanyang malaking premyo. Ngayon, nung paalis na si Toji para maglaro ng scatter, bigla niyang natanaw sa unahan si Gojo. Yo, Hishashiburi!
Ha? Akala ko pinatay na kita. Akala ko din. Pwes, papatayin na kita ng totoo ngayon. Ha? Ha? Wala akong pake. Basta, ang pogi ko pa rin! So after in-explain ni Gojo kung paano siya nakasurvive, inatake na siya ni Roji ng mabilis. Pero nag-sidestep lang si Bro at nagawa niya ring ilagan ang sumunod na atake ni Toji. Tapos, sinabi ni Gojo na, baliktad na teknik ng sumpa, pulang bola. Tumailapon si Toji sa atake ni Gojo. Pagkatapos, makikita natin na nakalutang lang siya sa ere na para bang nakadamo. Talagang high na si Bro. Kaya sinabi ni Toji na kailangan mo nang magparehab. So inatake ulit ni Toji si Gojo gamit ang kanyang chain. Pero wala nang epekto yung kanyang mga atake kasi nagso-slow down na yung time kay Gojo. Patawad, Amanay. Ang ganda-ganda ng mundo. Tas ang ganda-ganda mo. Pero sige, ito lang pala gusto mo. Aray mo. May naisip tuloy ako. Yung mga foreigner kaya, nagtatagalog din ba sila kapag nalasing? Nakadrugs nga to. Ngayon, ginamit na ni Gojo ang kanyang ultimate skill na halo na teknik. Ube. Sa sobrang lakas ng teknik na ito, naging apologo si Toji mamen. Grabe kawawa si Bro. Now, bumaba si Gojo at sinabi niya na, yo, any last words? Wala naman. Bilan mo na lang yung anak ko ng original iPhone 17 Pro Max fully paid. Yoko nga. Yo, wait lang mga bro. Sawang-sawa ka na rin ba sa mga anime merch ngayon na yung designs ay ganto, o di kaya ganto? Yo, ako nga pala si Akishi mga bro, founder ng Keshi Apparel at ang goal ng aming clothing brand ay magbigay sa inyo ng mga saddle anime inspired clothes na talagang hindi ka mahihiyang isuot sa labas. When I say saddle, walang makakaalam na nagsusuot ka ng anime shirt unless napanood nila yung mismong anime. And good news, kakalabas lang ng aming mga new designs tulad nitong Saddle Megumi merch, Saddle Zoro merch na naka-embroidery na rin yung earrings ni Zoro, at etong Jiraiya's Popsicle Black version. Kung hindi ka totoong fan ng mga anime na to, for sure, hindi mo rin alam kung ano ang meaning nila. Ngayon, baka matanong mo kung bakit naman nasa 700 to 800 yung presyo ng mga damit namin. Well, yung tela na gamit kasi namin ay premium CVC cotton with 230 to 240 GSM. At ito yung fabric na madalas na ginagamit sa ibang sikat na mga local brands. Yung designs din natin ay naka silk screen print at embroidery, kaya talagang hindi ito basta-basta nasisira. At sa mga hindi nakakaalam, napakalaki din ng kaltas ni Shopee at TikTok sa bawat sale. Halos barya na lang kikitain namin kung hindi kami magpa-price increase. So ano pang hinihintay mo pre? Mag-order ka na sa aming official Shopee and TikTok shop na Keshi Apparel. Kasi limited lang din yung mga ilalabas namin bawat design. Para syempre, wala kang kaparehas na damit.